Sa ilalim ng lilim ng mga punong kahoy, sinimulan ni Ariel na maglakad palalim sa kagubatan, hinahanap ang bihirang bulaklak na tinatawag na lumen na orchid. Bagamat marami na siyang taon bilang isang hardinero, ito ang unang beses na siya'y naglakas loob na pumasok sa ganitong liblib na lugar. Habang naglalakad, naramdaman niya ang halong pagkasabik at kaba. Sa gitna ng kanyang paghahanap, narinig ni Ariel ang mahinang tunog ng mga kampanilya mula sa malayo. Sinundan niya ang tunog hanggang sa matuklasan niya ang isang lumang kubo na tila kinakain na ng oras at kalikasan. Dito niya nakita ang ermitanyo, isang matandang lalaking may mahabang puting buhok at balbas, abala sa pag-aayos ng isang sinaunang orasan na mukhang hindi na gumagana. Magandang araw po, bati ni Ariel nang may paggalang, habang marahang lumapit sa ermitanyo. Tumingin ang ermitanyo kay Ariel, at saglit na tiningnan ang kanyang mga kamay na puno ng grasa. Anong kailangan mo binata? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay kasing tanda ng kanyang hitsura. Paumanhin po sa istorbo. Naghahanap po ako ng lumen na orchid at napadaan ako rito. Napansin ko po ang inyong orasan, baka matulungan ko kayong ayusin ito, alok ni Ariel, na umaasang bumalik ang kabutihan sa posibleng tulong ng matanda. Ang ermitanyo ay sandaling tinitigan si Ariel, tila sinusukat ang kanyang sinseridad. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, tumango siya. Maaari mo bang talagang maayos ito? Matagal na itong hindi gumagana, sabi ng ermitanyo, ang kanyang mga mata ay nagningning ng bahagyang pag-asa. Sinimulan ni Ariel ang trabaho. Inilabas niya ang kanyang maliit na toolkit at dahan-daang tinanggal ang takip ng orasan. Nagtrabaho ako bilang mekaniko bago naging hardinero, paliwanag niya, habang maingat na inaalis ang mga lumang pyesa at pinapalitan ng mga bagong grasa. Kaya naman pala, tugon ng ermitanyo, na ngayon ay nakaupo sa isang lumang upuan, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Ariel. Kakaiba ka binata, hindi lahat ay may kakayahang mag-ayos ng mga bagay na itinapon na ng panahon. Sa palagay ko po, may halaga pa rin ang mga lumang bagay, katulad ng mga halamang matagal nang nabubuhay. Lahat ay may kwento at lugar sa mundo, sagot ni Ariel, habang pinipihit ang huling tornilyo. Nang muling tumakbo ang orasan, kapwa sila nagulat sa malinaw na tunog nito. Nagpapasalamat ako sa iyo Ariel, sabi ng ermitanyo, ngayon ay may ngiti sa kanyang mukha. Bihira lang ang may malasakit sa mga bagay na halos makalimutan na. Masaya po akong natulungan ko kayo, sagot ni Ariel, na may kasiyahan sa kanyang puso dahil sa nagawa niyang pagbabago. Sa sandaling iyon, nadama ni Ariel ang isang kakaibang koneksyon sa matandang ermitanyo, isang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ng lumang oras at bagong pagkakataon. Hindi niya alam na ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay bilang hardinero, na magdadala sa kanya ng higit pa sa inaasahan niyang mga pagbabago. Pagkatapos maayos ang orasan, nanatili muna si Ariel upang makipag-usap pa sa ermitanyo. Sa labas ng kubo, umupo sila sa dalawang lumang upuan na gawa sa kahoy, pinagmamasdan ang takip-silim na dahan-daang yumayakap sa kagubatan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may kahit sino pang dumaan dito, sabi ng ermitanyo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lumalalim na dilim. Ikaw lang ang nag-abala na tumulong. Nag-isip si Ariel, pinipili ang mga salita. Minsan po, ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay nakatago sa mga lugar na hindi inaasahan. Katulad ng lumen na orchid na hinahanap ko. Bihira at mahirap hanapin, ngunit tiyak na maganda. Ang lumen na orchid ha, umiling ang ermitanyo. Alam mo, may mga bagay dito sa aking lugar na maaaring hindi mo hanapin, ngunit maaaring mas kailangan mo pa. Halika, may ipapakita ako. Dala ng kuryosidad at kaunting pag-aalangan, sinundan ni Ariel ang ermitanyo papasok sa isang maliit na silid sa likod ng kanyang munting tahanan. Doon, sa gitna ng mga damo at puno, nakatago ang isang kahon na gawa sa matibay na kahoy. Binuksan ito ng ermitanyo at inilabas ang isang hanay ng mga kagamitang panghahardin na tila yari sa purong pilak, kumikinang kahit sa kaunting liwanag. Ito, sabi ng ermitanyo, ay mga kagamitang minana ko mula sa aking ama, na isang mahusay ding hardinero sa kanyang panahon. Hindi ito ordinaryong mga kasangkapan. Maaari nitong linangin ang lupa ng mas mabilis kaysa sa anumang makina o kamay ng tao. Napamangha si Ariel, hindi lamang sa kinang ng mga kagamitan kundi pati na rin sa posibilidad na dala nito. Ito po ba ay para sa akin? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Oo para sa iyo, tugon ng ermitanyo.
Ngunit may kondisyon. Gamitin mo ang mga ito upang makatulong, hindi lang para sa iyong sarili kundi para sa iba rin. Nagdalawang isip si Ariel, hinahawakan ng malamig na bakal ng isang pala. Ang responsibilidad na dala ng mga kagamitang ito ay malaki, ngunit alam niya sa kanyang puso na ito ang pagkakataon na maaaring hindi na muling dumating. Tatanggapin ko po ang regalo na ito, at ang inyong kondisyon. Gagamitin ko ang mga ito para gumawa ng mabuti. Tumango ang ermitanyo, tila nabunutan ng tinik. Mabuti, sabi niya. Alam kong nasa mabuting kamay ang mga ito. May tiwala ako sa iyo, Ariel. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, bitbit ang kanyang bagong mga kagamitan, naramdaman ni Ariel ang bigat at sigla ng kanyang bagong responsibilidad. Excited siya sa mga posibilidad sa mga hardin na kanyang lilikhain, at sa mga komunidad na kanyang babaguhin. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita sa langit, isang bagong pangarap ang umusbong sa puso ni Ariel, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mas malawak na mundo. Matapos makatanggap ng mahiwagang kagamitang panghahardin mula sa ermitanyo, maingat na inaral muna ni Ariel ang paggamit ng mga ito sa kanyang sariling hardin sa Valenzuela. Araw-araw, maaga siyang gumigising at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa pag-eksperimento sa iba't ibang uri ng lupa at halaman. Nakita niya kung paano ang mga kagamitang ito ay nagpapabilis ng paglago ng mga halaman, nagpapasigla ng mga bulaklak, at nagpapalusog sa mga gulay. Naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan sa mga milagrong ito. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng isang bagong tanim na rosas, dumating ang kanyang kaibigang si Lena na may dalang kamera. Ariel, grabe talaga ang ganda ng hardin mo. Pwede ba kitang kuhanan ng video? Gusto kong ipakita sa social media kung gaano kagaling ang friend ko sa gardening, excited na sabi ni Lena. Habang kinukunan ni Lena ang video, paminsan-minsan siyang nagtatanong kay Ariel. Anong sikreto mo, Ariel? Bakit ganyan kaganda ang mga tanim mo? Ngumiti si Ariel, pilit itinatago ang lihim ng mahiwagang kagamitan. Wala naman. Siguro dahil sa araw-araw na pag-aalaga at sa paggamit ng organic na fertilizer. Alam mo naman, passion ko talaga ang gardening. Nang ma-post ni Lena ang video sa social media, agad itong nag-viral. Maraming tao ang namangha sa luntiang kapaligiran at sari-saring kulay ng hardin ni Ariel. Hindi nagtagal, marami ang nagtatanong at humihingi ng tulong para baguhin ang kanilang sariling mga hardin at espasyo. Nakaramdam si Ariel ng halo-halong emosyon. Tuwa, dahil sa pagkilala sa kanyang pagsisikap, kaba, dahil sa pagkakaroon ng sekreto na hindi niya may bahagi, at takot, sa posibleng kahihinatnan kung malaman ng iba ang tungkol sa mahiwagang mga kagamitan. Sa kabila nito, nagpasya siyang ituloy ang paggamit ng kanyang kasanayan at mga kagamitan upang simulan ng isang negosyo sa landscaping. Ariel, sobrang dami nang nagtatanong kung paano mo nagawa to. Sigurado ako, kung mag-start ka ng landscaping business, magiging hit yan, suhestyon ni Lena isang hapon habang sila ay umiinom ng kape sa bagong ayos na balcony ni Ariel. Marahan siyang sumang-ayon. Alam mo Lena, iniisip ko na nga yan. Siguro ito na ang tamang panahon para gamitin ang aking kaalaman at kasanayan sa mas malawak na sakop. Sa paglipas ng mga linggo, sinimulan ni Ariel ang kanyang negosyo, at dahil sa word of mouth at patuloy na pagkalat ng kanyang mga proyekto sa social media, mabilis itong lumago. Marami ang humanga at nagpahayag ng kanilang paghanga sa transformasyon ng mga urban na espasyo na kanyang ginagawa. Sa bawat proyekto, nararamdaman ni Ariel ang isang malalim na kasiyahan sa pagbibigay ng kagandahan at kapayapaan sa kanyang mga kliyente, ngunit palagi rin siyang may pag-iingat na panatilihing lihim ang tunay na pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan sa paghahardin. Dahil sa mabilis na paglago ng kanyang landscaping business sa buong Metro Manila, nakita ni Ariel ang pangangailangan na palawakin ang kanyang koponan. Hindi na niya magagawa mag-isa ang lahat ng trabaho. Naisip niyang kunin ang kanyang pinsan na si Anjo, na matagal nang naghahanap ng trabaho, at tatlo sa kanyang matalik na mga kaibigan, si Ben, Jojo, at Liza, na pare-parehong nagtatrabaho sa mga trabahong hindi sapat ang kita para sa kanilang pangangailangan. Isang gabi, inanyayahan ni Ariel ang kanyang mga kaibigan at pinsan sa kanyang bahay para sa isang hapunan, kung saan niya ipapahayag ang plano. Habang kumakain, dama ni Ariel ang kaba at pag-aalala kung paano nila tatanggapin ang kanyang alok at ang lihim na kanyang itinago. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Ariel sa puntong nais niyang talakayin. Alam niyo, malaki ang utang na loob ko sa inyong lahat.
sa suporta at pagtitiwala nyo sa akin sa mga panahong sinusubukan ko palang itong business. Ngayon lumalaki na ang demand, at kailangan ko ng tulong. Gusto ko kayong lahat na maging bahagi ng team. Nagpalitan ng tingin sina Anjo, Ben, Jojo, at Liza, isang halo ng pagtataka at kasiyahan sa kanilang mga mukha. Anong ibig mong sabihin, Ariel? Tanong ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang ibig kong sabihin, gusto ko kayong kunin sa aking team. At hindi lang yan, ibibigay ko sa inyo ang dobleng sahod kumpara sa mga trabaho nyo ngayon. Alam kong malaki itong tulong para sa inyo, paliwanag ni Ariel, ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat isa sa kanila, sinusukat ang kanilang reaksyon. Nabigla si Ben. Totoo ba yan, Ariel? Parang sobrang laki ng tulong niyan para sa akin at sa pamilya ko. Tumango si Ariel. Oo, Ben, totoo. At may isa pa akong dapat ibahagi sa inyo. Dahan-daang ipinaliwanag ni Ariel ang tungkol sa mahiwagang mga kagamitan. Inilabas niya ang isa sa mga ito, ipinakita kung paano ito gumagana, at ipinaliwanag kung paano nito binago ang kanyang hardin at negosyo. Nakikinig ng may halo-halong damdamin ng pagkamangha at pagdududa, unti-unting napalitan ang pag-aalangan ng kanyang mga kaibigan ng excitement. Ibig sabihin, ito yung dahilan ng mga himala sa mga proyekto mo, tanong ni Jojo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Oo, Jojo. At nais kong maging parte kayo ng paggamit nito. Hindi lang bilang mga empleyado, kundi bilang mga kasosyo sa paglago ng negosyo, sabi ni Ariel, ang kanyang tinig ay puno ng sincerity at pag-asa. Nang gabing iyon, napuno ang sala ni Ariel ng mahahabang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng negosyo, kung paano nila magagamit ang mga kagamitang ito para makatulong sa iba, at kung paano nila mapapanatili ang lihim para sa kanilang kaligtasan at sa kabutihan ng negosyo. Ang kanilang damdamin ng pagtataka at excitement ay napalitan ng isang malalim na sense ng responsibilidad at pagkakaisa. Habang lumalaki ang negosyo ng landscaping ni Ariel, natanggap nila ang isang prestihiyosong proyekto mula kay Eric Marquez, isang sikat na artista. Nang matapos ang pag-aayos ng hardin sa bagong bahay ni Marquez, nag-imbita siya kay Ariel at sa kanyang team para sa isang pagdiriwang bilang pasasalamat. Habang pinagmamasdan nila ang bagong ayos na hardin, na ngayon mayroon ng mga naggagandahang bulaklak at maayos na landas, hindi mapigilan ni Marquez na ipahayag ang kanyang kasiyahan. Ariel, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako namamangha sa ginawa mo sa aking hardin, sambit ni Marquez, habang naglalakad sila kasama ang team. Ang malawak na hardin ay tila isang obra maestra na sumasalamin sa kalikasan at sining. Napakalaking bagay nito para sa akin, Ariel. Marami na akong chicks na maidi-date dito, biro ni Marquez, sabay tawa. Tumawa rin ang lahat, nakikita ang magandang epekto ng hardin hindi lamang bilang isang lugar ng kagandahan kundi bilang isang lugar para sa mga masasayang pagtitipon. Masaya kami na nagustuhan mo, Eric. Tugon ni Ariel ng landscaping team, na may ngiting abot hanggang tenga. Ang makita ang kasiyahan ng aming mga kliyente sa kanilang mga hardin ang tunay na nagpapasaya rin sa amin. Sa kabilang banda, sa mga sumusunod na araw, mas lalo pang pinagtuunan ni Ariel ang isa pang mahalagang aspekto ng kanyang buhay, ang pagtulong sa mga batang may leukemia. Isa sa mga gabi, habang siya ay nag-aayos ng mga donasyong laruan para sa isang lokal na ospital, kinausap siya ng kanyang kaibigang si Liza. Ariel, grabe yung dedikasyon mo sa pagtulong. Paano mo ito napagsasabay? Tanong ni Liza, habang tinutulungan siyang ilagay ang mga laruan sa kahon. Nagpause si Ariel, tumingin sa mga laruan, at ngumiti. Alam mo, Liza, namatay ang nakababata kong kapatid sa leukemia. Nung bata pa kami ng kapatid ko, palagi kong pinapangarap na mapabuti ang kanyang kalagayan. Ngayon, kahit wala na siya, gusto kong ipagpatuloy yung pangarap na yon sa ibang paraan. Totoong nakaka-inspire ka, Ariel. Kakaiba ka, sabi ni Liza, na may paghanga. Sa mga susunod na araw, dinala ni Ariel ang mga laruan sa ospital. Nakita niya ang mga ngiti ng mga bata habang tinatanggap nila ang mga regalo. Sa bawat ngiti, nadama niya ang isang malalim na kasiyahan at layunin. Ang kasiyahang nagmumula sa pagkakaroon ng positibong impact sa buhay ng iba. Sa pagbalik sa opisina, pinag-usapan nila ni Liza kung paano pa nila mapapalawak ang tulong sa komunidad. Siguro, maaari tayong magplano ng mas marami pang fundraising events o kaya'y partnership sa mga charity, suhestyon ni Liza. Magandang ideya yan, Liza. Gawin natin yan. Habang lumalaki ang negosyo, lumalaki rin ang ating kakayahan na magbigay,
sagot ni Ariel, puno ng pag-asa at determinasyon para sa hinaharap. Sa paglago ng landscaping business ni Ariel, hindi naiwasan ni Anjo ang makaramdam ng inggit. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Ben sa isang tahimik na sulok ng kanilang opisina, binuksan ni Ariel ang paksa tungkol sa mahiwagang mga kagamitan. Ben, napansin mo ba kung gaano kabilis umasenso si Anjo dahil sa mga kagamitang yon? Isipin mo kung tayo rin ang magkakaroon ng ganito, hindi na natin kailangang mag-alala pa sa pera, mahinang sabi ni Anjo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasa. Si Ben na nag-aalinlangan, ay tumugon, pero Ariel, hindi ba masama yung iniisip mo? Kung ano man yung mayroon ang mga kagamitan na yun, sigurado ako na may mga kondisyon yun sa paggamit. Pero kung isang beses lang naman natin gagamitin, para makita lang natin kung ano ang magiging epekto, baka pwede naman, pangungumbinsi ni Anjo, na ngayon ay tila ba desperado na sa ideyang makuha ang inaasam na tagumpay. Napapayag ni Anjo si Ben at isang gabi, palihim nilang kinuha ang mga kagamitan para gamitin sa isang proyekto sa hardin ng isang colonel ng army. Ngunit sa halip na mapabuti, lahat ng halaman na kanilang inayos ay biglang nabulok. Nang makita nila ang resulta kinabukasan, labis ang kanilang pagkabahala at takot. Anjo, tingnan mo ang nangyari. Dapat hindi natin ito ginawa, dismayadong sabi ni Ben, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagbalik sila kay Ariel, dala ang mga kagamitan at mabigat ang loob. Sa pagharap nila kay Ariel, halos hindi makatingin si Anjo sa kahihiyan. Ariel, pasensya na talaga. Nagkamali kami. Hindi namin dapat ginamit yung mga kagamitan ng walang paalam, pag-amin ni Anjo, ang kanyang mga matay puno ng luha. Si Ariel, bagamat labis na nasaktan sa ginawa ng dalawa, ay pinilit pa rin unawain sila. Tumagal ng ilang sandali bago siya nakapagsalita, ang bawat salita ay puno ng bigat. Naiintindihan ko ang tukso na dala ng mga kagamitan na ito, pero sana naalala nyo na may tiwala ako sa inyo. Ang tiwala na yon ang nagpapalakas ng ating samahan at negosyo. Nakayuko sina Anjo at Ben, ramdam ang bigat ng kanilang pagkakamali. Hindi na mauulit, Ariel. Maling-mali kami, sambit ni Ben, ang kanyang boses ay sobrang hina. Nasaktan ako ng sobra, pero dahil magkakaibigan tayo at magkadugo, pinapatawad ko kayo, malumanay na sabi ni Ariel. Pero sana, huwag na ninyong ulitin ito. Ang mga kagamitang ito ay may kapangyarihan, pero kailangan nating gamitin ito sa tama at may responsibilidad. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng malalim na aral kay Anjo at Ben. Ang kanilang pagsisisi ay nagturo sa kanila ng kahalagahan ng pagiging tapat at ang tunay na kahulugan ng tiwala. Sa mga sumunod na araw, mas pinagbuti nila ang kanilang trabaho, hindi lamang para kay Ariel kundi para na rin sa sarili nilang dangal at prinsipyo. Ang pangyayaring iyon ay nagpatibay sa kanilang determinasyon na maging mas mabuti at responsable sa kanilang mga gawain. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang landscaping business, hindi kinalimutan ni Ariel ang kanyang pangakong tumulong sa mga batang may leukemia. Bilang pag-alala sa kanyang nakababatang kapatid, naglaan siya ng oras at resources para mag-organisa ng mga charity events at personal na bumisita sa mga ospital upang maghatid ng mga laruan at financial aid sa mga batang nangangailangan. Isang araw, nag-organisa si Ariel ng isang malaking event sa isang local community center kung saan imbitado ang mga batang may leukemia at ang kanilang mga pamilya. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit sa kanya ang isang ginang, kasama ang kanyang batang anak na si Mia na nagpapagaling sa leukemia. Ariel, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng iyong tulong, sabi ng ginang, habang hawak ang kamay ng anak. Si Ariel, nakangiti sa bata na masayang naglaro sa kanyang bagong laruan, ay tumugon, walang anuman po. Nakikita ko ang aking kapatid kay Mia at sa iba pang mga bata. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kanila. Napaluha ang ginang, hindi mo lang alam kung gaano kalaking tulong ang iyong ginagawa para sa mga pamilyang tulad namin. Ang financial aid mo ay nakatulong sa amin sa pagbili ng mga gamot para kay Mia. At ang mga laruan, tingnan mo kung gaano siya katuwa ngayon. Tumingin si Ariel kay Mia, na ngayon ay masiglang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Masaya ako na may magawa ako. Nakikita ko ang aking kapatid sa bawat ngiti nila, at ito ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon na magpatuloy. Sa pagtatapos ng event, nagbigay si Ariel ng isang maikling talumpati. Ang bawat ngiti na nakikita natin ngayon sa mga bata ay paalala ng kung bakit tayo naririto. Hindi lang ito tungkol sa landscaping o paggawa ng magagandang hardin.
Tungkol ito sa paggawa ng pagkakaiba sa buhay ng iba, lalo na sa mga nangangailangan. Salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa mga sumunod na taon, patuloy na umunlad ang negosyo ni Ariel, ngunit higit sa lahat, lumago rin ang kanyang mga gawain para sa komunidad. Hindi lamang siya kilala bilang isang mahusay na landscaper kundi bilang isang mabuting tao na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa marami. Ang kanyang buhay, puno ng mga hamon at tagumpay, ay naging saksi sa kung paano ang kabutihan at pagmamahal sa kapwa ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa mundo.